Opisyal nang nagbago ang mundo, at nagsimula na ang madilim na realidad ng pagnanakaw ng mga trono. Isang 5 taong gulang na batang babae sa bansang Lai, na pinili ng Wind Throne, ay malupit na pinaslang ng 2 mamamatay tao upang maaga ang kanyang kapangyarihan. Ito ang kauna-unahang opisyal na kaso ng isang trono na marahas na inagaw mula sa tunay nitong may-ari, dahilan upang maiwang walang depensa ang bansang Lai at mabalat ng takot ang buong bansa. Habang kumakalat ang balita sa buong mundo, hinarap ng sangkatauhan ang isang nakakatakot na katotohanan, wala na ang dating balanse ng kapangyarihan, at unti-unti nang bumabagsak ang kaayusan ng mundo. Nagsimula na ang malupit na panahon ng survival of the fittest, kung saan nangangamba ang maliliit na bansa na tuluyang mabura ng mga grupong uhaw sa kapangyarihan. Samantala, sa Thai City ng Sia Nation, isang biglaang lindol na may lakas na level 4 ang nagpaalerto sa mga mamamayan, gayunman, ipinaliwanag ng mga opisyal na ang pagyanig ay dulot lamang ng pagsasanay ng isang napakalakas na cultivator. 10 minuto bago nito, sa combat room ng Spirit Association, naghanda si Lin Yi na subukan ang kapangyarihan ng kanyang bagong metal throne. Ngunit agad siyang minata ni Fang Yi at kalmadong sinabi na hindi niya gagamitin ang alinman sa kanyang mga kapangyarihan, isang daliri lamang ang gagamitin niya sa laban, at bibigyan pa niya si Lin Yi ng buong hapon upang makapagtama ng kahit isang suntok. Labis na nainsulto si Lin Yi, ipinaalala niyang kahit napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, isa pa rin siyang throne master at nararapat lamang siyang igalang. Mula sa observation room, natawa ang pinuno ng destroyer squad at sinabing tila humihingi si Fang Yi ng matinding bagbog dahil sa sobrang kayabangan nito. Ngunit itinuwid siya ni Su Jingying, ipinaliwanag niyang hindi nagyayabang si Fang Yi kundi nagsasabi lamang ng katotohanan dahil napakalaki ng diferensya ng kanilang kapangyarihan, gayunpaman, nag-alinlangan pa rin ang nakatataas sa association, ayon sa kanya, dapat pa ring may pakitang bentahe ang pagiging agresibo ng metal throne. Kahit hindi nito kayang bantaan ang maalamat na sealer, sapat naman siguro ang bilis nito upang kahit papaano ay mahawakan man lang ang damit ni Fang Yi. Agad siyang pinatigil ni Su Jingying, binalaan niya ang lahat na dahil hindi pa nila nasasaksihan mismo ang maladyos na lakas ni Fang Yi, wala silang ideya kung gaano siya talaga kalakas. Sinabihan ni Lin Yi si Fang Yi na mag-ingat habang iniipon niya ang kanyang enerhiya, determinadong ipakita ang tunay na kapangyarihan ng kanyang metal throne. Kaagad niyang pinakawalan ang kanyang unang teknik, isang napakalaking bugso ng matutulis na dahon na ginawang mga proyektong metal at sabay-sabay na pinakawalan patungo kay Fang Yi. Humanga si Fang Yi at sinabing mas mahusay pa ang kontrol niya sa elemento kaysa sa Lord of the Earths. Ngunit kaswal lamang siyang dumulas sa gitna ng buong pag-atake, ni hindi man lamang inilabas ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mga bulsa. Hindi sumuko si Lin Yi, umiikot siya at agad na nagpakawala ng isang suntok na puno ng enerhiya. Ngunit bago pa man ito makalapit, marahang tinapak ni Fang Yi ang kanyang noo gamit ang isang daliri, agad siyang pinahinto at sinabing napakabagal niya. Ipinaliwanag pa ni Fang Yi na walang silbi ang mga magagarbo niyang galaw kung hindi naman tumatama, sa isang tunay na labanan, matagal na sana siyang patay. Napawisan si Lin Yi sa matinding pagkabigla, hindi niya maunawaan kung paano nakagalaw si Fang Yi sa loob mismo ng kanyang metal control zone nang hindi man lamang nasasaktan. Lumayo siya at binago ang kanyang estratehiya, napagpasyahan niyang ituon ang lahat ng kanyang bilis at lakas sa iisang punto para sa huling pag-atake. Matapos tipunin ang lahat ng kanyang momentum, sumugod siya sa nakakasilaw na bilis. Ngunit sa loob lamang ng isang iglap, muli siyang pinigilan ni Fang Yi. Walang kahirap-hirap nitong inilapat ang isang daliri sa kanyang noo, dahilan upang tuluyan siyang mapahinto at matigilan sa matinding pagkabigla. Ayaw pa ring sumuko ni Lin Yi. Sumigaw siya at nagpakawala ng sunod-sunod na napakabilis na pag-atake mula sa iba't ibang direksyon, ngunit kaswal lamang na hinarang ni Fang Yi ang bawat isa sa mga ito habang paulit-ulit na sinasabing napakabagal pa rin niya at dapat pa siyang magsikap. Nang magsimula na siyang mabagot, tinanong niya kung yun na ba ang pinakamalakas niyang kayang gawin. Pagkatapos ay bahagya lamang niyang pinitik ang kanyang daliri, at lumipad si Lin Yi paatras bago bumagsak ng malakas sa konkretong sahig. Habang nakahandusay si Lin Yi sa gitna ng alikabok, kalmadong tinanong ni Fang Yi kung kaya pa ba niyang ipagpatuloy ang laban. Sa observation deck, inamin ni Su Chengyin na masyadong malupit ang paraan ng pagsasanay ng sealer. Nagkomento naman ang pinuno ng destroyer squad na napaka-imposible ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang throne master. Pabiro pa niyang sinabi na baka maituturing ng panalo si Lin Yi dahil nataman niya ang daliri ni Fang Yi, ngunit pinagsabihan siya ng nakatataas sa association na suriin niya ng mabuti ang laban. Ipinaliwanag nitong hindi kailanman direktang dumampi ang daliri ni Fang Yi kay Lin Yi,
Gumagamit lamang siya ng isang simpleng energy barrier at lubos na dinodomina ang isang heavy metal throne master gamit lamang ang nakakompress na hangin. Sa ibaba, habang hinihingal at puno ng pasa si Lin Yi, napagtanto niyang ang malupit na pagsasanay na ito ay isang napakalaking biyaya. Sa mundong pinangangaso ang mga throne master, ang pagkakaroon ng pinsang nagtutulak sa kanya hanggang sa kanyang sukdulang limitasyon ng walang tunay na panganib ay isang napakalaking kalamangan. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay, batid na ang pagkatuto mula sa pinakamalakas na pioneer sa buong mundo ay lalo lamang nagpapalakas sa kanya. Tumayo siya habang nakangiti at nagpasalamat sa kanyang pinsan, sinabi niyang ang tunay na labanan ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay at handa na siyang ipagpatuloy ito. Pinuri naman ni Fang Yi ang kanyang determinasyon, ayon sa kanya, hindi sana niya nalampasan ang pagsubok ng Metal Throne kung mahina ang kanyang kalooban. Ngunit bago pa niya maitanong kung handa na siyang magpatuloy, isang emergency alert ang dumating at napilitan siyang umalis kaagad. Samantala, sa Moon City, nagaganap ang isang marahas na agawan ng kapangyarihan sa loob ng Arania State. Maraming kalalakihan ang nakaluhod sa harap ng isang throne habang iniuulat na nasakop na nila ang 4 sa 7 kalapit na distrito, gayunpaman, tumatanggi pa ring sumanib ang pinuno ng Zeran District. Ang malupit na lalaking nakaupo sa trono ay si Li Yuan, ang bagong may-ari ng Rain Throne. Nainsulto siya nang marinig ang salitang neutral, may paghamak niyang sinabi na wala namang sapat na lakas ang mga ito upang manatiling walang pinapanigan sa kanyang digmaan. Tinawag niyang mga basura ang kanyang mga tauhan at sumigaw na kung ayaw yumuko ng Zeran District sa kanyang pamumuno, dapat silang lahat ay lipulin. Napagtanto ng kanyang mga natatakot na tagasunod na mula nang makuha ni Li Yuan ang Rain Throne, tuluyan ang naging baliw ang kanyang pag-uugali, at isa na namang madugong massacre ang malapit ng magsimula. Ngunit sa sandaling yon, isang matapang na kinatawan mula sa Zeran District ang biglang pumasok. Hinarap niya ang tirano at sinabi na matagal nang mapayapa ang kanilang mga mamamayan at wala silang balak madamay sa kanyang madugong digmaan. Ngumisi lamang si Li Yuan nang makakita ng madaling biktima na maaari niyang gawing halimbawa. Bago pa man makakilos ang kinatawan, kumislap ang kanyang pag-atake at walang awang pinutol ang isang braso ng binata. Gayunpaman, hinayaan niya itong mabuhay dahil dati niyang nakatrabaho ang ama nito. Malamig niyang binalaan ang binata na yun na ang huli nitong libreng pagkakataon, kapag muli siyang nagtangkang sumuway, hindi na siya magiging ganoon kaswerte. Pagkatapos nito, iniutos ni Li Yuan sa kanyang mga gwardya na kaladkarin palabas ang kanyang tinalong kalaban. Maya-maya, isang gwardyang nanginginig sa takot ang nagmamadaling pumasok sa silid dala ang isang napakahalagang ulat. Habang halos hindi makapagsalita sa takot, ibinunyag niyang kararating lamang ng maalamat na sealer at kasalukuyan itong naghihintay sa mismong harapan ng pangunahing tarangkahan. Sa loob-loob ni Li Yuan ay bigla siyang nataranta, ngunit mabilis niyang pinilit na manatiling kalmado, determinado na mapanatili ang kanyang kontrol sa sitwasyon at maprotektahan ang kanyang bagong posisyon bilang isang throne master. Tahimik na nakaupo si Fang Yi sa mesa ng reception habang naglalabas ng napakabigat at nakakatakot na presyon na halos mapaluhod si Li Yuan sa mismong sandaling pumasok ito sa silid. Upang mabasag ang katahimikan, kalmadong sinabi ni Fang Yi na huwag siyang kabahan, ipinaliwanag niyang dumaan lamang siya sa lungsod upang asikasuhin ang isang mabilis at opisyal na gawain. Hindi naniwala si Li Yuan kahit isang segundo, sa loob-loob niya ay nagpapanak na siya. Iniisip na ipinadala siya ng Spirit Association upang agawin ang kanyang Rain Throne. Upang manatili sa mabuting panig ng sealer, mabilis na inalok ni Li Yuan si Fang Yi ng pananatili sa isang marangyang hot spring resort. Laking gulat niya nang tanggapin ito ni Fang Yi, habang nagmamadali siyang ipahanda ang lahat, napagtanto ni Li Yuan na kung nais talaga siyang patayin ng sealer, matagal na sana siyang patay. Dahil dito, naisip niyang marahil ay nais lamang siyang kunin ng Spirit Association bilang kakampi. Pagkatapos ay biglang iniba ni Fang Yi ang usapan at casual na nagtanong kung narinig na ba niya ang nakakatakot na balita tungkol sa isang taong nagnanakaw ng mga trono mula sa ibang throne masters. Tinanong pa niya kung may anumang banta sa Rain Throne. Agad na naging paranoid si Li Yuan at inisip na sinusubukan lamang ng sealer na maagaw ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, naisip din niyang dahil magalang ang kilos ni Fang Yi, malamang ay masyadong pinahahalagahan ng Spirit Association ang reputasyon nito upang basta na lamang nakawin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas, kaya maaari pa rin siyang manatiling malaya. May pilit ng ngiti, itinawa ni Li Yuan ang tanong at tiniyak na tahimik at mapayapa ang lahat sa lungsod. Bilang pagtrato sa kanyang panauhin na parang hari,
agad niyang iniutos sa kanyang mga gwardya na ihanda ang pinakamagandang VIP room at ibigay ang pinakamahusay na serbisyo, nagbanta pa siyang papatayin ang sinumang magkamali. Ngunit mariing tinanggihan ni Fang Yi ang alok, malamig niyang sinabi na wala siyang interes sa luho bago tuluyang umalis, kasabay ng mahigpit na utos na huwag siyang gambalain habang namutla sa takot ang dalawa. Habang naglalakad sa maulang kagubatan ng Moon City, naalala ni Fang Yi ang mga lihim na ulat na nagsasabing may mga dayuhang ahente mula sa Country A na tumutugis sa lugar na ito. Napatawa siya sa pagiging hangal ni Li Yuan, na iniisip na sapat na ang mahina nitong lakas at isang trono upang maghari bilang hari ng ilalim ng lungsod habang buhay. Dahil wala ring proteksyon mula sa pamahalaan ng mayabang na pinuno, isa lamang siyang madaling puntiryahin ng mga dayuhang kaaway, kaya nagpasya si Fang Yi na manatili muna sa likuran at panoorin kung paano magaganap ang mga susunod na pangyayari. Sa itaas ng maulang lungsod, dalawang misteryosong dayuhang kalaban ang nakatanaw sa mga lansangan. Masaya silang sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang target matapos ang mahabang paghahanap. Malapit sa tarangkahan ng mansion, nagulat ang mga walang kamalay-malay na gwardya nang may biglang bumagsak sa lupa sa harap nila. Bago pa man sila makakilos, biglang lumitaw sa likuran ng isa sa kanila ang isang higanteng lalaking may mapupulang mata at walang awang binali ang kanyang leeg. Bumagsak agad ang bangkay nito sa lupa. Agad na naramdaman ni Li Yuan ang paparating na panganib at mabilis na lumingon. Nakita niya ang dalawang mamamatay taong nakatayo sa gitna ng kanyang bakuran. Habang mapanuksong binabati ng lalaking may bughaw na mga mata ang may-ari ng Rain Throne, ngumiti naman ang isa at humingi ng paumanhin dahil wala raw siyang dalang regalo. Kasunod nito, inihagis niya sa paanan ni Li Yuan ang isang dagwang regalo, ang ulo ng kanyang napatay na gwardya. Nanigas si Li Yuan sa matinding takot nang mapagtantong hinahabol siya ng dalawang dayuhang Throne Master na kilala bilang Master of Mist at Master of Strength. Sa sobrang takot, mabilis na tumakas si Li Yuan patungo sa gitna ng unos upang hanapin ang Sealer. Umaasa siyang ililigtas siya ng pinakamalakas na mandirigma ng bansa mula sa mga dayuhang kalaban. Habang tumatakbo sa madilim na kagubatan, inasahan niyang magiging kalamangan niya ang malakas na ulan. Desperado niyang inutusan ng ulan na bumuhos pa ng mas malakas upang matulungan siyang makatakas. Ngunit agad na nasira ang kanyang plano nang biglang bumalot sa paligid ang isang makapal at hindi likas na hamog. Bago pa siya makapag-isip, isang kumikislap na sibat ng enerhiya ang tumagos sa kanyang balikat at tuluyang nagpahinto sa kanya. Sinamantala ng Master of Strength ang pagkakataon, tumalon ito mula sa itaas at malakas na sinipa si Li Yuan sa dibdib, dahilan upang bumagsak siya ng malakas sa lupa. Habang nakadapa at naliligo sa sariling dugo, nagbabala si Li Yuan na nasa lungsod ang Sealer at tiyak na papatayin sila nito kapag siya ay kanilang pinaslang. Mula sa malayo, pinanood ni Fang Yi ang mabilis na pagkatalo ni Li Yuan at napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Hindi siya humanga dahil napakadali nitong natalo nang hindi man lamang lumalaban ng maayos. Napatawa ang Master of Mist sa kanyang pagbabanta. Kinutya nito si Li Yuan at sinabing matagal na siyang mamamatay bago pa dumating ang anumang saklolo. Pagkatapos ay inutusan nito ang kanyang kasama na agawin na agad ang Rain Throne. May malupit na ngiti, nagpaalam ang Master of Strength at hinawakan ang ulo ni Li Yuan. Umalingaw-ngaw ang nakapangingilabot na sigaw ni Li Yuan habang sa pilitang inaagaw ang kapangyarihan ng kanyang Rain Throne. Habang pinapanood ang lahat ng ito, muli na namang napabuntong hininga si Fang Yi. Nadismaya siya dahil napakabilis na tapos ng laban at wala man lamang naging kapana-panabik na bahagi. Nagpasya na siyang wakasan ang sitwasyon, napalibutan ang kanyang katawan ng nakakasilaw na gintong liwanag habang bumababa siya mula sa kalangitan at tahimik na lumapag sa likuran ng dalawang nagulat na kalaban, nanigas sa matinding takot ang dalawang mamamatay tao habang napalingon. Sa sumunod na sandali, pinakawalan ni Fang Yi ang napakalaking alon ng gintong apoy at sumugod pasulong, handang sunugin sila hanggang sa maging abo.